Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, mga kababayan, itong aking bagong segment, marami kasing nagme-message sa akin, Attorney, anong take mo dito sa isyong ito? Attorney, anong masasabi mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment, ang tawag ay Ang Take Ko. Napapanood niyo po ito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Abangan niyo po ito araw-araw. Lagi po tayong may segment na Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, anong take ko dito sa bagong banat ni Marcoleta ay retired Senior Associate Justice Carpio. Mayroon na namang bagong banat si Marcoleta eh. Binabanatan si retired Senior Associate Justice Carpio. Ang malala dito sa banat ni Marcoleta, i-charge niya raw ng treason. Pagtatraidor, treason. Itong si Carpio. Ang tindi naman ito ni Marcoleta. Siya pa ang may gana, siya pa ang may gana na mag-akusa ng katraidoran, tatraidor, treason dito kay Carpio. Siya pa. Talagang matindi rin itong si Marcoleta. Pero ang banat kasi ngayon ni Marcoleta, ginagamit niya yung kaso ng Magallona versus Ermita. Ito ang pagkakasabi ni Marcoleta. Decision niya, itong Magallona versus Ermita, decision daw ni Carpio. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea. Lumaki nga sa palagay niya ang EEZ, pero pinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. I will charge him with treason for this. February 14, 2026 yan. Sinabi ni Marcoleta. Ngayon mga kabunyog, kayo na aking mga regular na viewers ko, maaalala nyo na binanggit ko na dati yan. Yang kaso na yan ng Magallona versus Ermita, sinabi ko na yan. Sabi ko, yung issue na yan ng Kalayaan Island Group, KIG, kabisado yan ni retired Senior Associate Justice Carpio kasi siya yung ponente. Siya yung sumulat ng desisyon sa landmark case ng Magallona versus Ermita. Sabi ko kaya, kung magdidebate sila dyan, makikipagdebate kay Carpio, master na yan ni Carpio yung issue na yan. Siya yung sumulat ng desisyon dyan. Siya ang ponente. Nasite ko yan, nasabi ko yan sa mga vlogs ko. Kung regular kayong sumusubaybay sa mga talakayan ko, sabi ko, inassign ko nga ito sa mga estudyante ko eh. Itong issue ng Kalayaan Island Group, inassign ko na yan sa mga estudyante ko. Sabi ko, inassign ko yung landmark case ng Magallona versus Ermita. O ito ngayon, magiging controversial pala kasi binanggit ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, i-charge niya raw si Carpio ng treason dahil sa desisyon nito diyan sa kaso ng Magallona versus Ermita. Ang sinasabi kasi ni Marcoleta, sa desisyon na yan, pumayag si Carpio na isurrender yung 242,000 square nautical miles ng ating teritoryo. Pinaliit ang ating teritoryo. Kaya yan daw pagpayag na yan ni Carpio sa desisyon na yan ay katraidoran. Kaya i-charge niya raw ng treason. Okay, pag-usapan natin. Ano ba itong Magallona versus Ermita? Ang Magallona versus Ermita ay kaso kung saan question, kaya yan tinatawag na Magallona versus Ermita kasi may isang professor sa UP, si Professor Merlin Magallona. Kini-question nila ang
constitutionality ng isang batas na kapapasa pa lang, yung Republic Act 9522. Ang Republic Act 9522, ang principal na author niyan ay ang yumaong si dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Siya ang principal na sponsor ng batas na yan. Kaya ibig sabihin, kumbaga, si Justice Carpio, dumating sa Supreme Court yung kaso na yan. Question ng mga ng mga nasa academe, mga estudyante, abogado, question nila yung constitutionality ng batas na yan, Republic Act 9522. So ibig sabihin, hindi naman ang author ng batas na yan si Justice Carpio, siyempre, justice siya eh. Kaya lang, nang nakarating sa Korte Suprema yan, ang nag-file ng kaso sila Professor Merlin Magallona, siyempre, ginawang respondent si Executive Secretary Ermita, kasi yung Executive Secretary nung time na yan. May iba pang mga respondents dyan. Ngayon, ang na-assign na sumulat ng desisyon ng Korte Suprema ay si Carpio. Ngayon, pinag-aralan ni Carpio yan, sumulat siya ng desisyon, ang desisyon ni Carpio na niya sa kanyang ponensya ay constitutional yung Republic Act 9522. Kumbaga, ang desisyon ng Korte Suprema, ang bangkya na, constitutional ang Republic Act 9522. Bakit? Ano ba kasi itong Republic Act 9522? Dati kasi, ang pagsukat ng ating teritoryo, yung territorial sea natin, binibase doon sa Treaty of Paris. Parang square yan eh, square na ganyan. Ngayon, ang problema dun sa square na pagkaka-drawing ng ating territorial sea based sa limitation o demarcation ng Treaty of Paris, may pagka-rectangular. Ano yon? Hindi naaayon yon sa UNCLOS 3, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Noong 1982, hindi naaayon yan doon. Yung pagguhit ng baseline natin na sumusunod dun sa rectangular na yung territorial sea natin, pag yun ang sinunod, hindi tayo nakaayon sa UNCLOS. Ang problema, lalaban tayo sa China sa Permanent Court of Arbitration, i-invoke natin ang UNCLOS. Kaya kung i-invoke natin ang UNCLOS, dapat ang ating pagguhit ng baseline naaayon na sa UNCLOS. Kaya ipinasa yung Republic Act 9522 para yung pagguguhit ng ating baseline naka-based na sa provisions ng UNCLOS. Ang problema, nang ginuhit yung territorial sea ay yung UNCLOS, ginamit yung baseline demarcations ng UNCLOS, nabawasan yung territorial sea. Nabawasan yung territorial sea. Pero nag-expand naman ang ating EEZ. Kaya, pag tiningnan mo yung nabawa sa territorial sea plus yung nadagdag sa EEZ, lumawak yung EEZ kasi 200 nautical miles. Lumiit yung territorial sea. Pero pag tiningnan mo sa nabawas, nadagdag, mas lamang pa rin tayo. Yun naman ang sinasabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio sa desisyon niya. Kumbaga, hindi naman totoong nabawasan tayo. Nabawasan sa isang aspect, nadagdagan naman sa isang aspect. Pag tiningnan mo sa kabuuan, mas marami pa rin ang teritoryo, mas lumaki pa nga. Yun yung justification na ginamit diyan sa kaso na yan. Pangalawa, bakit kasi kailangan pa natin magkaroon ng Republic Act 9522 para iayon sa UNCLOS? Kasi magpapile tayo ng kaso, kailangan ang ating demarcation ng mga baselines in compliance sa UNCLOS. Yan yung paliwanag doon. Sabi nga ni dating Senador Miriam Defensor Santiago, kung hindi natin isusunod ang ating baseline, yung pag-drawing ng ating baseline demarcation sa UNCLOS, hindi tayo compliant sa UNCLOS. Yan yung problema. So dapat compliant tayo sa UNCLOS. Kung lalapit tayo sa Permanent Court of Arbitration, dapat ang ating baseline demarcations, yung guhit natin na ginagamit, compliant na sa UNCLOS.
Kaya lang, hindi na natin gagamitin yung dati, yung rectangular, yung base sa Treaty of Paris. Kaya nagbago tayo. Ngayon, ang problema, nung ginamit natin yung UNCLOS na drawing, nasa labas na yung Kalayaan Island Group. Nasa labas na ng EEC. Ay, ang sabi naman niya sa desisyon na yan ni Carpio, ano pa rin naman, regime of islands na ang treatment doon. Hindi naman natin sinurrender yung Kalayaan Islands Group kahit sa ilalim ng batas na yan. Kaya ang sabi diyan sa desisyon ng Korte Suprema, constitutional pa rin yung batas na yan. Kaya, yun ang issue doon. Yun yung sinasabi ni Marcoleta na katraidoran daw ni Carpio. Anyway, ihahanda ko yung mga visuals presentation niya. I-discuss ko uli yan. Pero yan yung in short, yan yun. Hindi naman masyadong yun eh. Saka hindi naman siya lang ang sumulat ng desisyon, ponente. Pero desisyon yun ng Supreme Court and Bank. Hindi naman kanya lang yun. Ano ba naman itong si Marcoleta? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, tungkol tayo dito sa pag-usapan natin itong kinaso ni Topacio kay Soto. Yung grupo nila Topacio, yung mga lawyers na Duterte DDS lawyers, matagal na nilang sinasabi yan. Actually, na-discuss ko na nga ito eh. Ikinaso nila Topacio, ni Attorney Luna, ni Jing Paras, ni Respicio. Ikinaso nila si Soto. Nag-file sila ng petition sa Korte Suprema na i-cite si parusahan ng indirect contempt itong si Senate President Soto. Bakit daw indirect contempt? Ang sabi nila, hindi na daw kasi nirespeto ni Soto ang Korte Suprema. Ang pag sinabi kasing indirect contempt, pag direct contempt kasi, nandun ka sa loob ng korte, binastos mo ang Korte Suprema. Yan yung direct contempt. Pag indirect, nasa labas. Ay nagsalita naman si Soto tungkol sa Korte Suprema, nasa labas. Kaya indirect. Ngayon, ang tanong, guilty kaya si Soto niyan sa indirect contempt? Pag sinabi mo kasing indirect contempt, inobstruct mo, hinadlangan mo yung implementation ng desisyon ng korte, lalo na halimbawa Korte Suprema. Nag-obstruct ka. Kumbaga, blinak mo yung implementasyon niyan, hindi mo pinasunod. Mga ganon, inimped. Ito hindi naman eh. Hindi naman, nagsabi ba si Soto na wag nating sundin? Hinadlangan niya ba ang pagpapatupad ng nasabing desisyon? Hindi naman eh. Ang sinabi lang ni Senate President Soto, hindi siya sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi ang lumabas sa desisyon ng Korte Suprema, judicial overreach. Ibig sabihin, lumampas ang Korte Suprema. Kasi ang nangyari sa Korte Suprema niya, dun sa desisyon na yon, sa impeachment ni Sara, parang judicial legislation na ang nangyari. Kaya matagal bago mapalitan ito, sabi niya. Mga ilang retirement pa ng mga justices ng Korte Suprema bago yan mapalitan. Kaya para tuloy ang impeachment ay naging impossible dream na. Yun yung mga eksaktong sinabi ni Senate President Soto. Ngayon, kinaso nila si Soto. Kasi indirect contempt. Ang tanong, yung bang sinabi na yun ni Senate President Soto ay pwede mong masabing indirect contempt? Hindi yun. Maraming lawyers na tanungin mo, hindi pasok yun sa indirect contempt. Una, pwede ka bang mag-express ng hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema? Yes. Yes. Demokratikong bansa tayo. Kahit nga ako sa vlog ko, sabi ko, hindi ako agree doon. Tingin ko, hindi agree yun. Hindi ako agree doon. Bakit? Ito. Marami namang nagsasabing hindi. Si retired Senior Associate Justice Carpio, si retired Associate Justice Adolfo Ascona, si Attorney Tamase, si Attorney Garrido, si dating FAU din Santa Maria. Marami kaming mga abogado, si Jess Palses, ako, marami naman. Ngayon,
Dahil ba nagsasabi kami ng gano'n na hindi tama yung desisyon na yun? Sa tingin namin, hindi tama. Ang ibig bang sabihin nun, indirect contempt na kami? Or si Senate President Soto, wala na ba kaming karapatang mag-express ng aming hindi pagsang-ayon sa desisyon? Hindi ko naman sinabing hindi sundin eh. Hindi rin sinabi ni Senate President Sotong wag sundin. Pag sinabi mo ng wag sundin, wag nating ano yan, sundin yan. Hindi ganun, walang ganun. Pag sinabi mong wag sundin, nangampanya ka, na wag sundin yan, yan, pwede ka ng indirect contempt yan kasi nag-obstruct ka na. Pero kung nag-express ka lang ng opinion mo, ng stand mo, walang masama doon. Kaya ewan ko dito kila Topacio. Ewan ko dito kila Topacio. Naglabas na ngayon ng statement si Senate President Soto. Sabi niya, sasagutin niya ito, pero publicity stunt lang daw yun. Oo nga naman. Publicity stunt. Paepal naman itong sila Topacio. Parang, ang ano nila Topacio, palakas sa ano parang pinagtatanggol nila yung si Korte Suprema. Hindi naman ganun yun. Hindi naman ganun. Kaya tama si Soto doon. Publicity stunt ito nila Topacio. Makakuha ng atensyon. Kunwari, pinagtatanggol nila ang Korte Suprema. Samantalang sila rin, mas malala pa nga ang pinagagawa niya nila Topacio. Pambabasto sa Korte Suprema, marami na yan. Mga nakaraan, pag hindi sila sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, mas malala pa ang mga pinagsasabi nila. Diba? Yung mga ginawa nila kay dating Chief Justice Lourdes Sereno, Maria Lourdes Sereno. Di ba matindi yun? Noon. Kaya ano ito, hindi naman ibig sabihin. Saka, dahil Senate President Soto, hindi siya pwede mag-express ng kanyang opinion, ng kanyang pagtingin. Mayroon nga parliamentary immunity yan. Pag nagsalita sila ng hindi maganda, may parliamentary immunity diyan. Actually, mayroon ng ganyan na kaso. Si Miriam Defensor Santiago, mas matindi 'yun. Senador siya noon, nagsalita siya against yata kay dating Chief Justice. Chief Justice pa noon, si Artemio Panganiban. Matitindi yung mga sinabi ni Miriam Defensor Santiago. May nag-file din ng ganyan na sa Korte Suprema. Ang desisyon ng Korte Suprema hindi guilty ng indirect contempt si Miriam. Bakit? Senadora siya. May parliamentary immunity sa kanilang mga sinasabi. May privilege ang kanilang mga pagsasalita sa mga ganyan. Hindi na, yun? Saka ang korte hindi naman exempted sa mga komentaryo eh. Bahagi yan ng ating demokrasya. Kaya ewan ko dito kila Topacio. Tama nga yata si Soto. Publicity stunt lang yan. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong hindi raw kumbinsido si Yussi Castro. Si Claire Castro, hindi kumbinsido doon sa sinasabing mataas ang satisfaction rating ni Sara. Sobrang taas kumpara kay PBBM. Sabi ni Yussi Claire Castro. Saan ba galing yan? Anong basis ng survey na yan ng SWS? Ay baliktad na pala ngayon. Kung sino yung may tinatrabaho, kung sino yung may ginagawa, bagsak sa survey. Samantalang yung pabiyahe-biyahe kung sa ibang bansa, wala naman halos ginagawa. Napakataas ng performance rating. Baliktad na ang mundo. Sabi ni Yussi Claire Castro, hindi ka panipaniwala yung survey na yan. Hindi anya ka panipaniwala yung survey na yan. Ano anyang basihan yan? Yun mga banat ni yun ang mga banat ni Yussi Claire Castro. Questionably daw yan eh. Questionably daw yung na yan. Questionably daw yung SWS survey na yan. Kasi paano naman daw nangyari yan? Mataas ang survey rating ni Sara kumpara kay PBBM, sabi ni Yussi Claire Castro. Kung sino pala yung nagtatrabaho, bagsak sa survey. Kung sino pala yung walang ginagawa, pabiyahe-biyahe lang, kung ano-ano lang na mga siya pa ngayon ang may mataas ang performance. Ay parang baliktad na yata ang mundo, sabi ni Yussi Claire Castro. Kaya hindi daw siya kumbinsido diyan.
Oh. Kaya kini-question ng Malacanang, ng palasyo, yung resulta ng SWS survey. Hindi daw kakumbi-kumbinsido yan. Kasi si PBBM ang halos nagtatrabaho. Napakasipag kahit nga na may sakit. Nagtatrabaho pa rin. Si Sara Duterte na balik-balik na sa dahig, kung saan-saan lang pumupunta na mga kausap ang mga DDS sa iba-ibang bansa. Tapos yun pa yung mataas ang survey rating. At saka ang layo naman daw, sobrang layo. Kaya sabi ni Yusek Claire Castro, hindi naman kapanipaniwala na yan. Lukuhan na yung survey na yan. Sabi yan ni Yusek Claire Castro, Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Yusek Claire Castro, sige nga, ipakita niyo nga yung basihan ng survey niyo. Hindi naman kapanipaniwala yan. Ang Pangulo na anya, nagtatrabaho, masipag, ginagawa ang lahat. Pagkatapos sa survey, bagsak. Si Sara Duterte, anya, pabaya, pabiyahe-biyahe lang, ang taas ng performance rating. Lukuhan na daw yan, sabi ni Yusek Claire Castro. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Lagi po ninyong abangan itong ating mga talakayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.